Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 6021-6040. Kabanata 6021. Sa isang estado ng pagkabigla, mabilis niyang sumigaw kay James, "James, ang aking kapangyarihan ng Genesis ay nasil. Ang paglilinang ni Rebella ay napakataas. Kailangan mong maging maingat." Nang marinig ang babala ni Truett, tinitigan ni James si Rebella. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay makitid sa mga slits. "Handa ka na bang kumilos? Mukhang alam mo ang lahat." Pinahusay ni Rebella si James ng may interes. "Tao mula sa madilim na daigdig, maaari mong linlangan ang batang guro ng Skynet at ang aming Grand Priestess, ngunit hindi mo kami maaaring linlangan. Sa palagay mo ba itinatago ang iyong pagkakakilanlan at pag-infiltrating ng sekta ng Timaeus ay makakatulong sa iyo na madulas ng hindi napansin?" Panipi. Nang marinig ito, si Thea, na pinigilan ng dalawang babaeng powerhouse, ay nabalisa. "Ano ang sinasabi mo, Rebella? Siya ay 49, ang nakatatanda ng Mount Marquee Alice, hindi ang tao mula sa madilim na mundo. Ang iyong kabanalan, nalilito ka." Tumalikod si Rebella kay Thea at nagpatuloy, "Niloko ka pa rin siya hanggang ngayon. Hindi siya 49. Ang kanyang tunay na pangalan ay si James Caden, isang demonyo mula sa madilim na daigdig, ang tagapagmana ng alam mo kung sino, ang tao mula sa madilim na daigdig. Pinasok niya ang aming sekta upang manipulahin at pagkatapos ay kukunin ka upang ang kanyang madilim na mundo ay maaaring tumaas muli at ibagsak ang aming 3,000 mahusay na mga mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo." Matapos marinig ito, ang ekspresyon ni Thea ay naging labis na nagulat. Hindi ako naniniwala. 49, sabihin sa kanila na hindi ka ang tao mula sa madilim na mundo. Thea. Ginambala siya ni James at nagbuntong hininga habang nakatingin siya kay Rebella. "Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko na napakaraming pagkakakilanlan. Tao mula sa madilim na daigdig, ay tunay na hindi nararapat na reputasyon. Wala akong mga salita. Gayunpaman sinubukan mong bigyang katwiran ito, dapat kang mamatay dito ngayon, at walang posibilidad ng iyong muling pagkakatawang tao," sabi ni Rebella. "Rebella Dreha." Biglang umungol si Thea sa galit. "Gagawin kong papatayin ka nina Uncle Zachary at Ms. Lila kung maglakas loob kang hawakan siya. Sister-in-law, hindi mo ba ito naiisip?" Tumingin si Truett kay Thea na may kalungkutan at pagkagalit. Ang lahat ng ito ay inayos nina Uncle Zachary at Ms. Lila. Ang paghahayag na ito ay tumama kay Thea tulad ng isang kulog, na iniwan siyang ganap na dumbfounded. Hindi niya inaasahan na ang kanyang pinakaiginagalang na Uncle Zachary at Ms. Lila ay gagawa ng gayong kasuklam-suklam na kilos. Mahinahon na tiningnan ni James si Rebella. "Tila hindi maiiwasan na dapat nating labanan ngayon. Bago ang labanan, maaari mo bang sagutin ang isang katanungan para sa akin?" Panipi. "Oo naman." Tumanggaw si Rebella. "Kung sa buhay o kamatayan, sisiguraduhin kong malinaw na naiintindihan mo." Dahan-daang tinanong ni James, "Sa iyong lakas at pamamaraan, lagi mong ginagamot ang mga buhay na nilalang ng madilim na daigdig na may isang walang awa na pag-uugali at hindi nagpakita ng awa. Dahil pinaghihinalaang mo ako, bakit hindi ka kumilos sa sekta ng Timaeus? Bakit nagbibigay sa akin ng napakaraming mga mapagkukunan ng paglilinang upang maabot ang kaharian na ito?" Panipi. "Magandang tanong iyon," malamig na sagot ni Rebella. "Ang aming sekta ay palaging hinahangad na manalo ng mga puso at isipan, kahit na mula sa mga demonyo na tulad mo mula sa madilim na mundo. Inaasahan ng aming pinuno ng sekta na lutesin ang kasamaan at puot sa iyong mga puso ng may mabuting kalooban, na humahantong sa iyo sa tamang landas. Gayunpaman, lihim mong pinalayas ang 3 iba pang mga demonyo mula sa madilim na daigdig bago ang Forlat trial, na nangangahulugang hindi ka maganda.
Ang pinuno ng sekta ay may kamalayan na ang pagpapagamot sa iyo ng mabait ay walang saysay. Nakasakay ka na sa isang landas na walang pagbabalik. Sa pamamagitan lamang ng pagkamatay at pagtanggal ng iyong kaluluwa maaari nating matiyak ang kapayapaan at katahimikan ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Sumabog si James sa pagtawa nang marinig ito. Ano ang isang marangal na pagtatangka upang iwaksi ang kasamaan at puot? Lahat kayo ng mga banal na ginoo ng sekta ng Timaeus ay talagang mahusay sa paglalagay ng isang positibong pag-ikot sa iyong sarili. Ang pahayag na ito ay agad na pinalamig ang ekspresyon ni Rebella. Hayaan mong ibunyag ko ang iyong tunay na layunin. Tinitigan ni James si Rebella. Ang pagpatay sa akin sa labas ng lupain ng Forlat ay may panganib. Nag-aalala ka na baka makatakas ako. Kahit na pinatay mo ako, natatakot ka na muling ipanganak ako. Gayunpaman, naiiba ito dito. Kapag pinapatay mo ako sa lupain ng Forlat, ganap akong maiiwasan, at walang pagkakataon na muling mag-reincarnate. Iyon ay kung paano mo madaling maalis ang tinatawag na problema. Hindi mapigilan ng mukha ni Rebella ang pag-igting. Dahan-daang itinaas niya ang kanyang kamay, at isang marilag na kapangyarihan ng Genesis ang nakapaligid sa kanyang braso. Ngayon na inilantad ko ang iyong tunay na mukha, pinaplano mo bang kumilos? Nag-squint si James. Sapat na ang sinabi mo. Ang tinig ni Rebella ay puno ng pagpatay sa hangarin. Panahon na upang may padala ka sa iyong paraan. Maghintay. Biglang itinulak ni James si Zitlali, na nasa tabi niya, malayo. Siya ang dakilang pari ng sekta ng Lostes, at hindi siya nauugnay sa bagay na ito. Hayaan siyang umalis kung mayroon kang isang kalinisan ng pagiging disente. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6022. Rebella ay sumulyap kay Zitlali at malapit nang magsalita nang biglang si Zitlali ay gumuhit ng isang longsword. Hindi ako aalis, James. Kami ay mamamatay ng magkasama kung mamamatay tayo. Hindi ito isang malaking pakikitungo. Naisave mo ang aking buhay sa mundo ng Zephyria. Sa lupain ng Forlat, ikaw ang nag-save sa akin ni Truett at ikaw na nag-orkestra ng unyon sa pagitan ko at sa kanya. Namagitan ka upang pigilan ako na hindi ako mabuli ni Nando. Iniligtas mo ako pareho sa akin at Truett. Bukod dito, mapagbigay mo sa akin ang espiritual na prutas na Kalidam, na pinapayagan akong maabot ang isang hindi pa naganap na antas ng paglilinang. Sa puntong ito, itinaas ni Zitlali ang kanyang ulo nang may pagpapasya. Alam ko na si Truett ay ang batang master ng Skynet. Sa pamamagitan ng aking background sa sekta ng Libog, natatakot ako na hindi ako maaaring tumugma sa kanya kahit nanilinang ko para sa 10 higit pang mga Enterpok. Dahil ipinagkaloob ko sa iyo ang pag-aasawa na ito, labis akong nagpapasalamat. Ngayon, tatayo ako sa iyo sa pamamagitan ng makapal at payat, sa pamamagitan ng buhay at kamatayan. Sinasabi ito, tiningnan niya si Truett. Darling, hindi ako makakasalubong kay G. Yegor ng Skynet kasama mo. Mangyaring maghanap ng mas mahusay kaysa sa akin. Gamit nito, sumakay siya patungo kay Rebella gamit ang kanyang taybak. Sa isang instant, isang malakas na puting enerhiya ng taybak ang bumaba. Gayunpaman, walang tigil na nahuli ito ni Rebella sa pagitan ng kanyang dalawang daliri. Malinaw ka na, malubhang pari ng sekta ng Lostes. Mapahamak, panipi, tulad ng pag-atake niya sa Zitlali. Biglang nagbago ang buong puwang, na sinundan ng labis na pagsulong ng lakas ng form ng labanan ng Marshals. Sa pagkabigla, itinapon ni Rebella ang isang retaliatory punch na bumangga sa Marshals combat form power na pinakawalan ni James. Boom! Ang isang nakakadulas na tunog ay sumigaw habang si James ay naglabas ng isang bibig ng dugo at ipinadala na lumilipad, habang si Rebella ay nanatiling hindi maapektuhan. Ang pangatlong form ng labanan ng Marshals. Tunay na dala mo ang aura ng alam mo kung sino, mula sa likod sa araw, ngunit ang iyong paglilinang ay sa kasamaang palad masyadong mahina. Malamig na sumingit si Rebella at biglang damaloy ang kanyang palad. Ang isang marahas na pagbabago-bago ng pagbabago-bago ay naganap bilang hindi mabilang na mga kapangyarihan ng Genesis na nagko-convert sa kanyang palad. Sa sandaling iyon, mabilis na ipinakita ni James sa isang higanteng taybak ng quasar light at mabilis na sinisingil sa kanya. Ang ekspresyon ng Rebella ay nagbago ng malaki habang kinakaharap niya ang matinding panginginig sa nakapaligid na espasyo.
Kailangang ilabas niya ang enerhiya ng taybak ng Zitlali at mabilis na lumingon bago ipatawag ang parehong mga palad upang harapin ang paparating na banta. Habang mabilis na lumapit ang higanteng taybak, isang serye ng mga tol ng kampanilya ang sumigaw, at isang malakas na puwersa ng sonic na agad na dumaan sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang na naruroon. Ang lahat ay malakas na nakakaakit sa isang parang panaginip na estado, maliban sa Rebella. Ang Eurus-1 Genesis Bell. Gaano kagiliw-giliw. Bigla, itinulak ni Rebella ang parehong mga palad pasulong, at isang nakasisindak na pagpapakita ng kapangyarihan ng Genesis na material sa dalawang gintong dragon. Napalunok agad ang sword ng Quasar. Boom! Boom! Dalawang lupa-shattering roars ang resonated habang ang Quasar sword ay kumalas sa dalawang gintong mga dragon, agad na bumangga sa Rebella at ipinadala ang kanyang paglipad paatras. Marunong ka ng demonyo, gaano mo ako masaktan? Patatagin ang sarili, nagalit si Rebella nang makita niya ang dalawang kamao ni James na diretsyo na tinamaan ang kanyang mga suso. Sa susunod na segundo, sinaktan niya ang dibdib ni James kasama ang kanyang palad na naglalaman ng kakilakilabot na kapangyarihan ng Genesis, agad na nagpapadala sa kanya na lumilipad. Puff! Bumagsak si James sa likurang hadlang at naglabas ng isa pang bibig ng dugo. Tulad ng malapit na siyang mahulog mula sa walang bisa, sumabog si Zitlali at agad siyang niyakap. James, si Truett, na ang kapangyarihan ng Genesis ay selyadong, sumigaw ng hysterically. Sumigaw si Thea kay Truett, kumain ng Calidum spiritual fruit upang masira ang selyo. Naririnig ito, agad na kinuha ni Truett ang isang Calidum na espiritual na prutas at nilamon ito. Agad, sumabog ang kanyang katawan sa isang nakasisilaw na puting ilaw. Sa sandaling ito, si Rebella ay nakapaloob sa Genesis Divine Light, na suspine sa walang bisa at nagliliyab ng isang nakamamatay na aura. Ikaw, tao mula sa madilim na mundo, gagawin ko ang iyong kaluluwa ngayon. Sinasabi ito, tinadtad niya muli ang kanyang palad. Isang nakasisindak na kapangyarihan ng Genesis na ipinakita sa isang napakalaking gintong dragon at sisingilan ng mabilis patungo kina James at Zitlali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6023. Sa iyon ng mabilis na sandali, isang anino na mabilis na napunta sa pamamagitan ng pag-crash ng isang resounding roar at pagbagsak ng gintong dragon na lumakas sa hangin. Darling, si Zitlali, na yamakap kay James, ay sumigaw ng malakas. Kung lahat kayo ay humingi ng kamatayan, pagkatapos ay bibigyan ko ang iyong nais, sabi ni Rebella. Pinahaba niya muli ang kanyang mga kamay, at hindi mabilang na kapangyarihan ng Genesis sa paligid niya na natipon at nabuo ang isang nakakatakot na pag-agos ng enerhiya. Sa mismong instant na ito, ang kalangitan ay biglang nakapaloob sa isang purong puting ilaw. Ang banal na ningning ay bumaba at mabilis na nakapaloob sa mga rebela at ang mga babaeng powerhouse ng sekta ng Timaeus. Sa pagtingin sa eksena, nakaupo si Thea sa isang posisyon ng lotus sa isang umiikot na puting sagradong lotus sa gitna ng karamihan sa likod ng rebela. Malumanay itong tumaas sa hangin, at pinalawak niya ang isang daliri na hugis ng orchid, na nagliliwanag ng isang banal na ilaw. Thea, naintindihan mo talaga ang kapangyarihan ng langit ng Genesis. Gayunpaman, ginagamit mo ito upang matulungan ang demonyo mula sa madilim na mundo. Nawala ka sa lahat ng tama. Nakulong sa banal na ilaw, sumigaw si Rebella sa galit. Dalhin mo siya at Truett, at mabilis na pumunta. Si Thea mula sa loob ng sagradong lotus ay nagsalita kay Zitlali. Ang Rebella ay isang pang-itaas na grade na Eurus-1 Daong Ranks 9th Tribulation Powerhouse. Siya ay isang hakbang lamang ang layo mula sa pinnacle. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi ka tugma para sa kanya. Nang marinig ito, si James, na bahagyang kumapit sa buhay, ay umabot kay Thea. Thea, hindi, huwag kang mag-alala tungkol sa akin, sigaw ni Thea. Ako ang Grand Priestess ng sekta ng Timaeus, at naintindihan ko ang kapangyarihan ng Genesis langit na kapangyarihan. Hindi nila ako sinasaktan. Panipi, si James ay nagubo ng isa pang bibig ng dugo. Thea. Magmadali, si Thea ay ngumiti ng matamis. Kung ikaw ay 49 o James, nagmula ka man sa madilim na mundo o sa ibang lugar, ikaw pa rin ang aking asawa. Upang mapanalunan ang puso ng aking minamahal, hanggang sa kamatayan ay may kulay abo na buhok na bahagi.
Ang mga salitang ito ay sumigaw mula sa walang bisa, na nagdadala ng isang malakas na puwersa na tunog tulad ng kulog sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Naramdaman ni James na parang 1,000 arrow ang tumusok sa kanyang puso. Sumigaw siya ng buong lakas, Rebella Dreha, Timaeus Sect, gagawin kitang gumuho sa alikabok. Sa sandaling ito, ang mga luha ay nakulong sa mga mata ni Zitlali. Kinuha niya ang kanyang mga ngipin, dinala sina James at Truett, at nawala agad mula sa lugar. Pinagpalagay mo ako, Thea. Nakulong sa banal na ilaw, umungol si Rebella. Pagkatapos, ang puwang sa paligid nila ay nanginginig ng marahas, isang kulog na dagandong ang sumigaw, at ang banal na ilaw na nakulong sa kanya ay agad na nasira. Kasabay nito, si Thea, na nakaupo sa sagradong puting lotus, ay naglabas ng isang malaking bibig ng dugo. Ang nakapalibot na banal na ilaw ay nawala ng bigla, na nagdulot sa kanya at sa sagradong lotus na mahulog. Mapahamak ito. Si Rebella ay pumalakpak sa kanyang mga kamao. Ito ay isang hindi nakakagulat na plano, ngunit ngayon ay mayroong isang hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan. Sinasabi ito, sumabog siya kay Thea at itinaas siya. Ang iyong kabanalan, ikaw ang dakilang pari ng sekta ng Timaeus. Bakit ka makakatulong sa isang demonyo mula sa madilim na mundo? Dugo ang dugo mula sa bibig ni Thea. Nagpakita siya ng isang nagbitiw na ngiti sa kanyang maputlang mukha habang nakaharap sa dagandong ni Rebella. Pagkatapos, ikiling niya ang kanyang ulo at agad na nanghihina. Nang makita ito, nagalit si Rebella. Itinapon niya si Thea sa isang babaeng powerhouse sa tabi niya. Hindi siya makatakas. Ngayon, ang lupain ng Forlat ay hindi malulutas. Maaari kaming maghanap ng hiwalay. Sino mang nakatagpo sa kanila, papatayin sila ng walang awa. Panipi. Nang marinig ito, marahang tinanong ng isang magandang babaeng powerhouse, MS Rebella, dapat ba nating patayin ang batang master ng Skynet? Tumahimik si Rebella, pagkatapos ay hinawakan ang buhok ng powerhouse na iyon. Maaari mong subukan kung hindi ka natatakot kay Yegor Sadler na nagkalat sa iyong kaluluwa. Sa sandaling sinasalita ang mga salitang ito, ang babaeng powerhouse ay nanginginig ng hindi sinasadya. Mabilis siyang yumuko at tumalikod. Hatiin sa 4 na koponan. Ang mga mata ni Rebella ay dugo at napuno ng nakamamatay na hangarin. Habol ang mga ito mula sa 4 na magkakaibang direksyon. Kapag nakita mo ang tao mula sa madilim na daigdig, mag-ulat sa pamamagitan ng paghahatid. Mapigilan mo siya, at personal kung makitungo sa kanya. Pagkatapos magsalita, ang kanyang figure ay nag-flick at nawala. Ang iba pang dosenang o kaya ang mga babaeng powerhouse ay tumingin sa bawat isa. Nahahati sila sa 4 na koponan at nawala sa isang instant. Ito ay hindi hanggang sa sandaling ito na ang isang babaeng powerhouse ng sekta ng Timaeus ay gaganapin ang walang malay na Thea at nagbuntong hininga. Upang mapanalunan ang puso ng aking minamahal, hanggang sa kamatayan na may kulay abo na bahagi. Marahil, ito ang iyong tunay na tiyaga. Gayunpaman, ano ang tama, ano ang kasamaan, ano ang isang demonyo, at ano ang tamang landas? Maaari ba itong tukuyin ng isang tao lamang o isang sekta? Nakaramdam ng sentimental, kinuha niya si Thea at nawala mula sa lugar agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6024. Ang pangalawang layer ng lupain ng Forlat ay isang nagyayelo at nyebe na kalawakan. Ang Zitlali ay nagsagawa ng ilang libong agarang paggalaw, na dinala sina James at Truett sa isang hindi pinangalanan na lokasyon. Sa pagtingin sa malawak na kaputian sa buong paligid, si Zitlali ay may isang makulayan na mukha at mabigat na panteng dahil sa pag-ubos mula sa labis na pagkonsumo ng kapangyarihan ng Genesis. Siya ay nagtamo ng malubhang panloob na pinsala sa panahon ng paghaharap kay Rebella, kahit na siya ay bahagyang mas mahusay kaysa kay James at Truett, na ang mga katawan ay karamihan ay nawasak. Tumigil sa pagtakas, Zitlali. Tulad ng pagbagsak ni Zitlali, ang mahina na sigaw ni James ay pumasok sa kanyang mga tainga. Lumingon, nakita niya si James na nakahiga sa isang kahabaan, dahan-daang itinaas ang itim na gwantes sa kaliwang kamay. Di nagtagal, isang kulay abo na ilaw ang sumabog, at ang itim na gwantes ay nagbago sa isang malaking kampanilya. Unti-unting bumangon ito at lumawak hanggang sa ito ay magpakita bilang isang bundok na sakop ng yelo, mabilis na nakapaloob sa 3 sa kanila. Hindi nagtagal,
lumitaw ang maraming babaeng powerhouse ng sekta ng Timaeus. Napatigil nila kung saan naroon si James at ang iba pa, maingat na sinusuri ang kanilang paligid. Sa sandaling ito, isang magandang babaeng powerhouse ang kumuha ng isang nagliliwanag na bola ng enerhiya. Ipinapakita ng Mirolos tracker na ang lalaki mula sa madilim na daigdig ay malapit. Paano sila nawala bigla? Hayaan ang paghahanap sa lahat ng dako. Nang marinig ito, ang iba pang mga babaeng powerhouse ay nagsimulang kumilos ng hiwalay. Ang powerhouse na may hawak na bola ng enerhiya ay tumingin sa bundok na natatakpan ng yelo. Kasabay nito, nasaksihan ni Zitlali ang eksena sa loob ng bundok. Nerbiyos, mahigpit na hinawakan niya ang kanyang longsword, na pinapanatili ang isang handa na postura. Mamahinga, Zitlali. Ito ang Eurus 1 Genesis Bell, ang kataas-taasang kayamanan na naiwan mula sa nakaraang panahon. Maaari itong maitago ang lahat ng aming mga ores. Si James, na nagpapagaling sa kanyang mga pinsala habang nakaupo sa isang posisyon ng lotus, ay pinapaalalahanan ng marahan. Tumalikod si Zitlali, panahunan pa rin, at tinanong, James, maaari ba nilang makita kami ng malapit? Marahil ay hindi nila magagawa. Mahinang huminga si James, maliban kung ang rebela ay personal na dumating, dahil nakikita niya ang ilusyon ng Eurus 1 Genesis Bell. Kahit na, hindi sila makakapagpabagsak. Gamit nito, sa wakas ay huminga si Zitlali ng isang buntong hininga. James, malubha ang iyong mga pinsala. Dapat mong kunin ang espiritual na prutas ng Kalidam. Una kong inilaan na maghintay para sa ikatlong pagdurusa ng Eurus 1 Deum Rango na ubusin ito at pagkatapos ay sumulong ng diretsyo sa ikalimang pagdurusa. Huminga ng malalim si James. Ngayon, wala akong pagpipilian kundi gawin ito ng maaga. Hindi ko alam kung paano ginagawa ang Thea. Matapos sabihin iyon, kumuha siya ng isang kalidam na espiritual na prutas at nilamon ito. Sa isang instant, 2 gintong ilaw ang sumabog sa kanyang katawan. Ang isang malakas na kapangyarihan ng Genesis ay kumalat sa buong, at ang kanyang basag na gintong katawan ay agad na naayos. Ang kanyang zen ay kumikislap, at isang siksik na kalasag ng Genesis ay lumitaw sa paligid niya. Hindi lamang ang kanyang mga pinsala ay ganap na nakabawi, ngunit ang kanyang paglilinang din ay mabilis na nakarating sa ikatlong pagdurusa ng Eurus 1 Deum Rango mula sa unang pagdurusa. Kasabay nito, nadama ni James ang isang makabuluhang pagpapabuti sa kanyang gintong katawan, buto, dugo, at kaluluwa. Bagaman hindi pa niya naabot ang kaharian ng rango ng Eurus 1 Deum, hindi siya kapani-pani walang makapangyarihan. Pagbukas ng kanyang mga mata, sinulyapan niya si Truett sa tabi niya. Si Truett ay sumabog mula sa rebela upang mailigtas siya, at ang karamihan sa kanyang laman ay nawasak. Siya ay nasa kagiat na pangangailangan ng pagpapagaling at pagbawi. Sa kabutihang palad, mayroon siyang kaunting mga high-grade na mga course ng Genesis, ngunit ang oras ay ang tanging bagay na kulang sa kanya. Sa makatuwid, itinaas ni James ang kanyang kamay upang envelope ang parehong Zitlali at Truett sa isang pagbuo ng oras. Inutusan niya, tumutok sa pagpapagaling. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Nadama ni Zitlali ang oras na mabilis na lumipas, kaya't mabilis niyang nilamon ang isang high-grade core at sumali kay Truett sa pagpapagaling at pag-iisa. Sa sandaling ito, nakipag-ugnay si James sa Lysia sa pamamagitan ng paghahatid ng tunog. Maaari ko bang patayin ang pang-itaas na grade na Eurus 1 Deum Ranks 9th Tribulation Powerhouse ngayon? Hindi, tugon ni Lysia. Bakit? Sumimangot si James. Maaari ko nang pigilan si G. Zurid, na nasa mas mababang grade na Eurus 1 Deum Rango ng ikasyam na pagdurusa sa aking komprehensibong kapangyarihan ng labanan noong ako ay nasa ikalimang pagdurusa ng Eurus 1 Deum. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6025. Hindi tayo magkakaroon ng buto upang pumili ng ganitong paraan, sabi ni Lysia. Ang iyong kakayahang talunin si G. Zurid ay puro nagkataon. Ginamit niya ang kanyang laki ng kalamangan ng hindi makatarungan, at kulang siya ng katwiran. Ang kanyang pagkakasala ay pumihil sa kanya na lumabas sa lahat sa harap ng mga buhay na nilalang sa sekta ng Timaeus. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya kahit na sa iyong buhay na nilalang sa ikatlong pagdurusa ng Eurus 1 Deum Rango at ang rango ng Eurus 1 Deum Rango.
Kalimutan ang tungkol sa paggamit ng Eurus 1 Genesis Bell upang talunin siya. Sa pagsasalita, nagbuntong hininga muli si Lizia. Ngayon, kailangan mong harapin ang isang pang-itaas na grade na Eurus 1 Dale Ranks 9th Tribulation Powerhouse lamang. Ito ay hindi isang bagay na swerte o pagkakaisa ay maaaring gumawa ng para sa. Ito ay gumawa ng isang malaking pagkakaiba. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni James. Panahon na upang turuan ka sa mga dibisyon sa loob ng ranggo ng Eurus 1 Dale, sabi ni Lizia. Ipinasa mo ang ranggo ng Eurus 1 Dale. Kaya, pamilyar ka sa konsepto ng maling anim at totoong tatlong pagdurusa. Oo, nagtanong si James, ang ranggo ba ng Eurus 1 Dale ay may katulad na konsepto? Noon lamang, nagsalita si Hemmerle, may mga maling 5, tunay na 6, at mabigat na 7 pagdurusa. Ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga marka ay walang talo, ang rurok ng ika-9 na pagdurusa ay nangingibabaw, at ang matinding rurok na kwasi ay nasa isang liga ng sarili nitong. Naririnig ito, mukhang nagulat si James. Paano mo ito binibigyang kahulugan? Blabbermouth, snort Lizia. Halika at ipaliwanag. Si Hemmerle ay walang mga salita na sasabihin. Huwag gulo, nakagambala kay James. Magmadali. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Pagkatapos, nagpatuloy si Lizia upang ipaliwanag ang mga pangunahing punto ng paisa-isa. Ang konsepto ng maling 5, totoong 6, at mabigat na 7 pagdurusa ay tinukoy sa 3 pangunahing punto sa ranggo ng Eurus 1 Dale. Ito ang ika-5, ika-6, at ika-7 mga pagdurusa. Ang anumang bagay sa ilalim ng ika-5 pagdurusa ng Eurus 1 Dale ranggo ay itinuturing na maling kaharian ng ranggo ng Eurus 1 Dale. Ito ay isang panahon lamang ng transitional para sa paglampas sa ranggo ng Eurus 1 Dale at pagpasok sa ranggo ng Eurus 1 Dale. Hindi ito kumakatawan sa isang tunay na powerhouse ng ranggo ng Eurus 1 Dale ngunit sa halip isang natitirang yugto sa paglilinang ng hindi mabilang na mga nilalang na buhay. Ang paglabag sa ika-5 pagdurusa ng Eurus 1 Dale ranggo ay minarkahan ang tunay na pagpasok sa threshold ng ranggo ng Eurus 1 Dale. Ang mga nabubuhay na nilalang ay sumasailalim sa pagbibinyag ng Genesis langit na kapigatian, makakuha ng kontrol sa paglipas ng oras at espasyo, malayang manipulahin ang pantay na kapangyarihan ng Genesis ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, at magagawang makipaglaban kasama nito. Ito ay katumbas ng kung ano ang ginamit ni James ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga form. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay hindi maihahambing. Ang pagsira sa ika-6 na pagdurusa ng Eurus 1 Dale ranggo ay nagpahiwatig ng isang tunay na powerhouse. Matapos ang pagtitiis ng malawak na pagdurusa sa langit, hindi lamang nila maaaring manipulahin ang lakas ng espasyo ngunit nagtataglay din ng supernatural na kapangyarihan upang makontrol at manipulahin ang hindi mabilang na pagpapakita ng lakas ng espasyo. Ang mastery at dami ng kinokontrol na lakas ng espasyo ay nakasalalay sa mga individual na talento. Tulad ng para sa mga powerhouse na nakarating sa rurok ng ika-7 pagdurusa ng Eurus 1 Dale ranggo, itinuturing silang nasa pinakatanyag ng pyramid sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na micro-Genesis worlds. Ang mga individual na ito ay itinuturing na tunay na top-tier powerhouse ng ranggo ng Eurus 1 Dale. May kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng Genesis ng maraming mga universo, at ang kanilang lakas ay tunay na nakakatakot. Karamihan sa kanila ay namamahala sa isang micro-Genesis mundo, pinangunahan ang isang medium-sized na orthodox o sekta, o gaganapin ang mataas na posisyon sa isang super-orthodox o sekta. Tulad ng para sa pagkakaiba-iba ng grade na hindi mapigilan, tinukoy nito ang agwat sa pagitan ng mas mababang, gitna, itaas, at rurok na mga marka pagkatapos maabot ang pinakatanyag ng ika-7 pagdurusa ng Eurus 1 Dale. Ito ay tulad ng isang chasm ng milyon-milyong mga light years, na higit pa sa paghahambing ng mga pagkakaiba sa kaharian. Upang maghari sa rurok ng ika-9 na pagdurusa ay dapat na pinangungunahan. Alam ni James na, kahit na walang paliwanag ni Lizia, ang pangkat na ito ng mga anomalya ay mga transcendent na powerhouse ng 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga micro-Genesis mundo. Sila ang pinaka-top-tier powerhouse sa kilalang base ng paglilinang hanggang ngayon. Kilala sila sa iba't ibang mga larangan, bawat isa ay kumokontrol sa isang mahusay na mundo ng Genesis, isang sinaunang orthodox, o isang sobrang sekta.
Gayunpaman, nagtaka si James pagdating sa huling pahayag. Tila naiwasan ito ng Lizzie ng walang labis na paliwanag. Huminga ng malalim, tinanong muli ni James sa pamamagitan ng paghahatid ng boses, "Kaya, sa iyong pagtatansya, maaari bang makipagtalo ang aking kasalukuyang pangkalahatang kapangyarihan ng labanan na may pang-anim na kapangyarihan ng Years One Dale rango?" "Oo naman," Lizzie chuckled. "Gayunpaman, ang iyong pagkakataon na manalo ay hindi sigurado dahil ang iyong supernatural na kapangyarihan ay masyadong nakakalat at magulong. Hindi mo makamit ang epektibong mga pag-atake ng coordinated." Wala namang sinabi si James. Huminga ng malalim si Lizzie at sinabing, "Gayunpaman, kung ano ang talagang nakakuha ng aking pansin ay para sa Mashan. Humakbang ako dito at nadama ang kalungkutan nito." "Pagbubuo," bulalas ni James, "maaari kang humakbang dito." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6026. "Hindi lamang maaari ko, ngunit si Emery at ang ibon din," sabi ni Lizzie. Nang marinig niya ito, naiilawan ang mga mata ni James. Bago pumasok sa 3,000 mahusay na Genesis Worlds at ang hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, ang pagbuo ay ang pangwakas na kasanayan na pinagsama ang lahat ng supernatural na kapangyarihan, na kilala bilang the Trescency Completer Art. Kahit na pinatay niya si Zyle at nawala ang kanyang nakaraan at kasalukuyang mga form, hindi bababa sa ipinakita niya ang kamanghamanghang supernatural na kapangyarihan sa mundo ng Zephyria. Bumalik noon, ang kanyang paglilinang ay masyadong mahina. Hindi niya maaaring talunin si Nando. Sa halip, siya ay nasira ng porma sayon. Pagkatapos, hindi niya ito ginamit mula pa. Ngayon, mayroon siyang gintong katawan, ang Years One Genesis Bell, Hemeria, ang Quasar Lightning, ang mana ng Franciscus First Magic, at Marcy Ice Combat Form. Maaari niyang walang putol na isama ang mga ito sa pagbuo. Naging mas nasasabik si James habang iniisip niya ito, at agad siyang kumilos. Ang babaeng powerhouse ng sekta ng Timaeus ay gumala sa labas ng bundok na binago ng Years One Genesis Bell, isang solemne na ekspresyon sa kanyang magandang mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nawala si James at ang iba. Nagtataka siya kung ang Mirolos tracker na ibinigay ng pinuno ng sekta ay hindi gumagana. Di nagtagal, ang mga babaeng powerhouse ng sekta ng Timaeus na nagpunta upang maghanap sa paligid ay nagbalik ng paisa-isa. Lahat sila ay bumalik ng wala. Hindi ito makatuwiran. Ang nangungunang powerhouse ay nag-furrow ng kanyang mga browser. "Dapat nating ipaalam kay MS Rebella na dumating at tingnan." "Bulag ka ba?" Noon lang, ang tinig ni Rebella ay nagmula sa walang bisa. Ang susunod na segundo, isang itim na anino ang sumabog, at lumitaw si Rebella sa harap nila. MS Rebella. Ang nangungunang powerhouse ay nagmamadaling saludo kasama ang iba. Malamig na sumingit si Rebella, tinitingnan ang makapal na bundok na natatakpan ng nyebe sa harap niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malawak na kapangyarihan ng Genesis. Sa pamamagitan ng resounding clang ng isang kampanilya, ang bundok na ipinakita ng Years One Genesis Bell ay nagsiwalat ng tunay na anyo nito agad, na bumubuo ng isang malaking kulay abo na kampanilya. Ang lahat ng mga powerhouse ay nanginginig ng sabay-sabay sa ilalim ng malalim at sonorous na tunog ng kampanilya. Hindi nila maisip na ang gayong bagay ay umiiral mismo sa harap nila. Ang Years One Genesis Bell. Ang nangungunang babaeng powerhouse ay nag-exclaim. 49, mariing sigaw ni Rebella. "Sa palagay mo ba wala akong magagawa sa iyo kung nagtatago ka sa Del? Maaari mong subukan, matandang bruha." Sa sandaling ito, ang tinig ni James ay nagmula sa loob ng Years One Genesis Bell. Nagalit si Rebella na tinawag na isang matandang bruha. Sinampal niya ang kampanilya sa lahat ng kanyang lakas. Sa isang instant, ang malawak at marilag na kapangyarihan ng Genesis ay tumama sa kampanilya, at isang kakaibang kulay abo na ilaw ang sumabog. Pagkatapos, biglang tumalbog ang kakilakilabot na puwersa, agad na nagpapadala ng mga rebela at ang mga babaeng powerhouse ng sekta ng Timaeus na lumilipad. Maliban sa mga rebela, ang iba pang mga powerhouse ay naglalakad ng dugo ng paisa-isa, ang bawat isa ay nakakatakot. Gayunpaman, mas galit na galit si Rebella. Tumama ulit siya sa isang palad. Boom! Ang isa pang resounding bell sound ay sumigaw, at ang kulay abo na ilaw sa Years One Genesis Bell ay muling sumulpat. Sa oras na ito,
Ang rebound force ay mas malaki, na nagiging sanhi ng rebela na lumipad pa atras muli. Tumawa si James sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Matandang bruha, masira ito kung mayroon kang mga bayag. Kung hindi, kukunin ko na habarin ka, parada ka sa pamamagitan ng sekta ng Timaeus, at pagkatapos ay ikalat ang iyong mga buto at abo kapag kumpleto ang aking supernatural na kapangyarihan. Sobrang sabang mo. Ang galit ni Rebella ay umabot sa rurok nito. Tulad ng malapit na niyang mailabas ang kanyang buong lakas, ang babaeng powerhouse sa likuran niya ay huminto sa kanya. Hindi ito ang paraan, Ms. Rebella. Ang Years 1 Genesis Bell ay isang artifact sa sarili na naiwan mula sa nakaraang panahon. Kahit na ang pinuno ng sekta ay hindi maaaring basagin ito. Ang pagpilit na ito ay mag-backfire lamang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6027. Sa kanyang mga mata ay lumusot, pinilipot ng Rebella ang kanyang ulo. Wala ba tayong magagawa tungkol sa kanya? Well, hindi iyon kinakailangan ng isang masamang bagay, sigaw ng nangungunang babaeng powerhouse. Ang utos ng pinuno ng sekta ay upang matrap siya sa pangalawang layer ng lupain ng Forlat hanggat maaari. Sa madaling salita, inaasahan ng pinuno ng sekta na hindi natin siya papatayin. Kahit na hindi natin siya papatayin, ang hangin ng galit dito ay magbibigay sa kanya ng walang kalungkutan at magkalat sa sandaling ang pagbuo ng teleportation sa lupain ng Forlat ay magsasara. Ang galit ni Rebella ay hamupa ng malaki matapos marinig ang mga salita ng babaeng powerhouse. Pagkatapos, tiningnan niya ang napakalaking Years 1 Genesis Bell na may sama ng loob sa kanyang mga mata. Ano ang isang tuso na fox? Ito ang pinakadakilang panghihinayang sa aking buhay na hindi ko siya papatayin. Ms. Rebella. Ang nangungunang babaeng powerhouse ay yumuko at sinabing, ngayon na kami ay nakikipagdigma sa bagong alyansa at kulang sa isang pangsyam na kapangyarihan ng pagdurusa, hindi na kailangan mong manatili dito. Sa amin na naroroon, hindi siya makatakas. Nang marinig ito, unti-unting napansin ni Rebella ang kanyang mga mata. Tama ka. Nakuha ko ang batang master ng sekta ng Yakiz. Ang pagbuo ng teleportation sa unang layer ay maa-access na ngayon, at ibabalik ko ang leader ng Grand Priestess para makitungo ang pinuno ng sekta. Gayunpaman, lahat kayo ay maingat. Ang demonyong ito ay tuso at mapanlinlang. Huwag kang lokohin sa kanya. Titiyakin ko ang iyong walang hanggang pagkasira kung may kapabayaan na mangyari. Ang nangungunang babaeng powerhouse ay yumuko sa pagkilala. Habang umalis si Rebella, bigla siyang nagsalita ng malamig na tono, upang matiyak na walang mga pagkakamali, hindi mo dapat ibunyag ang impormasyong iniwan ko. Sa ganoong paraan, mananatili siyang maingat. Ang pagtatapos ng kanyang mga salita, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang napakalaking hadlang ang sumakop sa Years 1 Genesis Bell. Pagkatapos, sumigaw siya, ikaw ay tulad ng isang quitter, 49. Talagang nakakahiya ka, alam mo kung sino, mula sa madilim na mundo. Nag-coil ka lang sa kampanilya na ito. Ang mas mahaba mong cower, mas mahaba akong maghihintay, hanggang sa pagkawasak mo. Gamit nito, nawala siya sa isang instant. Sa panunood ng matalinong Rebella, ang nangungunang babaeng powerhouse ay kumalas sa kanyang kamay, at kasama ang iba pang mga powerhouse, muli silang nakapaligid sa kampanilya. Sa sandaling ito, si James ay nanatiling nalubog sa kaguluhan ng synthesizing kanyang porma sayon. Ang orihinal na porma sayon ay isinama ang lahat ng supernatural na kapangyarihan sa madilim na mundo, ngunit tila mahina ito kumpara sa kanyang kasalukuyang kalaban. Kaya, ginamit niya ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ng Genesis upang palakasin ang potensyal ng pagbuo. Kasabay nito, na-infuse niya ang mga ulap ng pagdurusa ng Quasar at Quasar Kidlat, kasama ang mga apoy ng iba't ibang kulay sa bawat porma sayon. Matapos ang pagpapahusay ng pagbuo, ang mahiwagang anino ay nagbago mula sa itim hanggang sa 7-colored, na tila nagtatatag ng isang koneksyon sa telepathic sa isip ni James. Bukod dito, isinama ni James ang Lysia at Hemeris sa pagbuo. Sa pamamagitan ng dalawang top-tier powerhouse na nakasakay, maaari niyang magamit ang kanilang lakas upang talunin ang kanyang kalaban tuwing ipinatupad niya ang pagbuo. Matapos makumplito ang lahat ng ito, si James ay nagpadala ng isang boses kay Lysia, handa ka na ba para sa labanan? Pakiramdam ko ay sapat na ang aking kapangyarihan. Lysia chuckled.
magkaroon ng labanan. Ngumiti si James ng casual at pagkatapos ay sumigaw, bakit hindi ka gumagawa ng anumang mga galaw, matandang bruha? Walang tugon. Pinahihit ni James ang kanyang mga mata. Tumakas ba ang matandang bruha sa galit? Ang kanyang zen ay biglang nakakita ng mga bakas ng Nando. Ang basurahan na iyon ay nahuli ni Rebella at nakarating na sa unang layer. Parang malapit na siyang umalis sa lupain ng Forlat. Well, ito ay perpekto sa Rebella na wala. Maaari niyang gamitin ang mga babaeng powerhouse na ito mula sa sekta ng Timaeus bilang kasanayan. Sa pag-iisip nito, iniwas niya ang kanyang kamay, at ang nakapagpapagaling na Zitlali at Fruit ay nakaimbak sa kaluluwa ng kaluluwa. Pagkatapos, dahan-daang tumayo siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6028. Pagkatapos ng mga babaeng powerhouse na nakalagay sa labas ng Eurus 1 Genesis Bell ay nakasakay lamang sa kanilang mga upuan nang biglang nawala ang kampanilya, pinalitan ng isang malaking pagbuo na agad na nakapaloob sa kanila. O hindi, ang tao mula sa madilim na mundo ay lumitaw. Ang nangungunang babaeng powerhouse ay hindi natapos na magsalita kapag ang kalangitan na puno ng mga ulap ng pagdurusa sa quasar, at hindi mabilang na mga bolts ng kidlat. Hindi niya nagawang buhayin ang kanyang banal na ilaw sa Genesis sa oras at nagsimulang manginig ng marahas sa loob ng kidlat. Kasunod nito, ang pagbuo sa ilalim niya ay nagbago at pinansin ang isang nagliliyab na wraith flame na mabilis na kumonsumo sa kanyang katawan. Klang, klang, klang. Ang magkakasunod na pagtol ng kampanilya ay naging sanhi ng kanyang zen na manginig agad, na parang sumailalim sa malakas na panghihimasok, na nagbibigay ng lahat ng supernatural na kapangyarihan na imposible na palayasin. Ang pagharap sa parehong kapahamakan ay ang iba pang mga babaeng powerhouse mula sa sekta ng Timaeus. Sa isang iglap, ang tolang bell, kulog na kidlat, gamulong na apoy, at ang mabilis na pagbabago sa pagbuo ng isa-isa ay nagdulot sa kanila na sumigaw sa nakakagulat na paghihirap. Ang susunod na segundo, isang quasar sword light na mabilis na lumapit na sinamahan ng isang kulay abo na ningning. Ang babaeng powerhouse na nagtitiis sa kidlat at apoy ay naalarma. Pagtitiis ng masakit na pagdurusa, mabilis siyang umiwas sa lapad ng isang buhok. Gayunpaman, ang ilaw ng tibak na ito ay mas mabilis kaysa sa bilis ng ilaw at mabilis na sinalakay ang iba pang mga babaeng powerhouse. Sa gitna ng mga malulutong na tunog, 5 babaeng powerhouse ay tinusok ang kanilang mga katawan, at ang huling babaeng powerhouse ay sumabog na may isang kulog na ingay sa ilalim ng epekto ng ilaw ng tibak. Susunod, ang nangungunang babaeng powerhouse ay nakaramdam ng napakaraming masamang kapangyarihan na papunta sa kanya. Lumingon, nakita niya ang isang hindi natatanging figure na bumagsak ng isang tibak sa kanya. Bold Demon. Sa pamamagitan ng isang dagandong, sinaktan niya ang isang malawak na banal na ilaw ng Genesis upang masira ang figure. Pagkuha ng pagkakataon, mabilis siyang lumukso sa hangin at isinaaktibo ang kanyang Genesis Divine Light. Pagkatapos lamang ay nagpapatatag ang sitwasyon. Kasunod nito, pinalawak niya ang kanyang mga kamay at inilaan upang mailabas ang supernatural na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isang puff, isang longsword na tinusok sa pamamagitan ng kanyang Genesis banal na ilaw at pisikal na katawan mula sa likuran. Lumingon siya upang tumingin sa pagkabigla at nakita ang isang batang babae sa paligid ng isang taong gulang na naglalahad ng isang kakatakot na ngiti. Mayroon kang isang nais na kamatayan. Galit na sinumpa ng babaeng powerhouse. Tumalikod siya upang hampasin ang batang babae na may palad. Gayunpaman, ang sanggol na batang babae ay malalakas na dodge, pagkatapos ay nakamount ang kanyang ulo. Kasunod nito, isang maliit na ilaw na tibak na tinusok ng diretso sa kanyang ulo. Sa pamamagitan ng isang malungkot na hiyawan, nagsimula siyang makipaglaban ng marahas. 32 avatar ay walang espesyal, snort ng batang babae ng malamig. Bigla, nagbago siya at lumitaw sa ibang porma sayon. Habang mabilis na nagbago ang pagbuo, isang labis na nasugatan na powerhouse ang bumagsak sa kanyang lalamunan at nahulog sa lupa. Pagkatapos, binago ng batang babae ang kanyang maliit na katawan sa isang sparkling na sandang at tinusok ang mga throats ng 2 pang powerhouse sa bilis ng kidlat. Ang sparkling dagger ay muling nagpakita sa batang babae, na pumalakpak sa kanyang mga kamay at giggled. Basura, lahat kayo ay basurahan. Ang kanilang mga pisikal na katawan ay kapakipakinabang, huwag sirain ang mga ito.
Kailangan ko sila para sa alchemy. Sa sandaling ito, ang isang nagniningas na pulang figure ay mabilis na lumitaw, na binabalot ang mga katawan ng pinatay na mga powerhouse sa pagbuo. Sa loob ng pormasayon, ang natitirang apat na mga powerhouse ay nagpupumilit sa kakilakilabot at mga hiyawan. Tinangka nilang malaya, gayunpaman, hindi nila mailipat ang 1 pulgada sa ilalim ng matinding barrage ng kidlat at wraith flame. Ito ang mga tunay na powerhouse na nakarating sa ika-6 na pagdurusa ng Eurus-1 rango, subalit hindi nila may palabas ang kanilang supernatural na kapangyarihan. Maaari ba itong maging pagkamatay nila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6029. Ito ay masyadong nabalisa. Ang kanilang galit ay umabot sa rurok nito habang pinapanood ang kanilang mga kasama na nahuhulog ng paisa-isa. Gayunpaman, nalaman nila na wala silang magagawa. Noon lamang, ang maindayog na pagtol ng kampanilya ay sumigaw, at maraming malubhang na sugatan na babaeng nabubuhay na nadama ng isang malakas na paghihigpit. Ang kanilang kapangyarihan ng Genesis ay mabilis na lumayo sa ilalim ng pagtol ng kampanilya. O hindi, ang kampanilya ay sumisipsip ng aming kapangyarihan ng Genesis. Ano ang gagawin natin? Nakakatakot ako. Ay save mo kami, Ms. Zesha. Sa sandaling ito, ang isa pang powerhouse sa ibang pormasayon ay narinig ang pag-iyak para sa tulong mula sa kanyang mga kasama at nadama na labis na nababahala. Gayunpaman, wala siyang magawa. Sa ilalim ng pagtol ng kampanilya, naramdaman din niya ang kanyang sariling pag-ubos ng kapangyarihan ng Genesis. Sa gitna ng pagkabalisa, nakita niya ang isang figure na sumasalamin sa isang nakasisilaw na ilaw ng quasar, na nakaupo sa isang posisyon ng lotus sa walang bisa ng pagbuo na papalapit ng dahan-dahan. 49, hindi ko inaasahan na ikaw ay maging napakalakas, sigaw ng nangungunang babaeng powerhouse na galit. Wala kaming mga hinaing sa iyo, bakit mo? Walang mga hinaing. Itinapon ni James ang kampanilya habang nagbubuhos. Kung walang mga hinaing, bakit ka hinabol at sinusubukan kong patayin? Sa iyong mga mata, ako ay isang demonyo lamang mula sa madilim na mundo. Well, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng isang tunay na demonyo. Itinaas niya ang magkabilang kamay habang nagsalita. Sa isang instant, isa pang barrage ng quasar kidlat na bumagsak. Sa pamamagitan ng pagtol ng Eurus-1 Genesis Bell, ang mga nakulong na powerhouse ay naglabas ng masakit na mga hiyawan, at ang nakikitang daloy ng kanilang kapangyarihan ng Genesis ay hinihigop ni James. Habang tumindi ang gintong ningning ni James, ang hadlang sa gilid ng pormasayon ay pinalakas upang maiwasan ang pagtakas ng mga powerhouse na ito. Sa sandaling ito, ang pag-obserbo mula sa kalangitan ay nagsiwalat ng isang mahiwagang eksena. Sa snowy ground, isang napakalaking pormasayon ang patuloy na nagbago. Ang bawat parisukat ng pormasayon ay naglalaman ng isang halo ng quasar kidlat at wraith flame. Sa biglaang pagtol ng kampanilya, ang hindi mabilang na mga demonyo sa malawak na nyebe ng nyebe ay naglabas ng mababang mga pag-ungol at pagkatapos ay nahulog sa isang pag-iingat. Ito ay parang ang buong pangalawang antas ng lupain ng Forlat ay nagyelo sa oras, at ang lahat ay nasuspine. Ang eksenang ito ay nagpatuloy sa loob ng mahabang panahon, na may dalawang napakalaking langit na pagdurusa na kumikislap sa kalangitan bago ang pagtol ng kampanilya ay unti-unting tumigil, na nagiging sanhi ng napakalaking pormasayon na mawala sa isang instant. Sa pagtingin sa pinangyarihan, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus na nasuspine sa kalagitnaan ng hangin. Ang kanyang mahabang buhok na hindi nababagabag sa pamamagitan ng hangin, mga mata ay nakapikit ng bahagya, at ang kanyang buong katawan ay nagliliyab ng isang 7 kulay na gintong ilaw, nakahawig ng Brahma. Sa lupa sa ilalim niya, 5 babaeng powerhouse ay bahagyang humihinga, hindi nasaktan at ganap na hubad. Nagpakita sila ng isang kaawa-awang paningin. Ang ikalimang pagdurusa ni Eurus-1 rank. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni James ang kanyang mga mata. Tumagilid siya sa kanyang ulo at sumabog sa pusong pagtawa. Pinuno ng tawa ang buong abot tanaw, na parang lahat ng mga demonyo sa pangalawang layer ng lupain ng Forlat ay yumuko ang kanilang mga ulo at natatakot na matugunan ang kanyang tingin. Pag-urong ng gintong ilaw, bumaba si James sa lupa. Naglagay siya ng isang nagpapasalamat na sulyap sa hubad na magagandang babaeng powerhouse na nakahiga sa nyebe. Mangyaring patayin kami, 49,
Ang nangungunang babaeng powerhouse ay sumigaw. Patayin ka, sumimangot si James. Hindi, hindi, hindi ako malupit. Lahat kayo ay may magandang hitsura, at ang aking mga kapatid ay nangangailangan ng mga asawa. Gamit nito, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang serye ng masalimuot na mga inskripsyon na binaril patungo sa mga powerhouse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6030. James' expression ay nanatiling mahigpit habang nakikinig siya sa mga pag-iyak ng mga powerhouse ng sekta ng Timaeus. Sa pamamagitan ng isang kamay na nakatali sa likuran ng kanyang likuran, tumitig siya sa nyebe na walang bisa. Ang porma sayon ay binago at na-upgrade upang magkaroon ng kapangyarihan upang patayin ang ika-6 na powerhouse ng Euryswandale Rango. Gayunpaman, sina Lizzie at Hemore ay gumawa ng labanan na medyo mas malupit. Hindi sigurado kung siya ay nasa panig ng katwiran o hindi, alam lamang ni James na totoo siya sa kanyang sarili. Hindi siya sumalungat sa kanyang budi, hindi pinangalanan ang mahina o takot na pang-aapi, at hindi natatakot sa anumang mapaghamong mga kalagayan. Ang kanyang orihinal na hangarin ay nanatiling malinaw mula nang lumakad sa landas ng paglilinang. Hindi siya kailanman nag-aalinlangan sa kabila ng pagharap sa maraming paghihirap. Hindi siya magiging isang tao na nagpatawad sa lahat ng mga kaaway sa pangalan ng mabuting paksayon. Ni hindi niya papansinin ang buhay ng hindi mabilang na mga nabubuhay na nilalang at walang ingat na pumatay sa inosente para sa personal na pakinabang. Siya ay iginagalang ang lakas, sumuwi sa kapalaran, at sumulong ng walang takot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga hiyawan sa likuran ni James ay tumigil, pinalitan ng 5 babaeng powerhouse na nakaluhod sa nagyayelo na nyebe. Lumitaw sila ng disheveled ngunit nakasuot na ngayon. Para kay James, nawala sila mula sa disdain hanggang sa galit, pagkatapos ay walang lakas, at sa wakas ay magsumite. Para bang nakaranas sila ng hindi mabilang na mga panahon ng pagdurusa. Ngayon, hinihintay nila ang paghatol ni James. Nagsalita si James nang hindi tumalikod sa kanyang ulo. Ano ang matuwid? Ano ang masama? Ano ang ilaw? Ano ang kadiliman? Sa mga salitang ito, ang 5 nakaluhod na mga powerhouse lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo sa pagtataka. Galing ako sa madilim na mundo, ginagawang demonyo ba ako? Tumalikod si James at tumingin sa kanila. Itinuturing ka bang matuwid dahil lamang na ipinanganak ka sa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis? Lumitaw ako mula sa madilim na mundo at hindi ko nais na pumatay ng isang inosenteng pamumuhay na nasa 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at ang hindi mabilang na mga mundo ng Micro-Genesis. Kahit na sa loob ng sekta ng Timaeus, kumikilos ako ayon sa mga patakaran nito. Kung ako ay may label na bilang isang demonyo dahil lamang sa kung saan ako nanggaling, kung gayon ano ang tungkol sa iyo? Sa rehiyon ng demonyo, walang awa na pinatay ang mga nakunan na buhay ng madilim na mundo. Ano ang ginagawa mo? Ang pakikinig nito, ang nangungunang babaeng powerhouse ay nagpakita ng isang nagulat na ekspresyon. Nakapunta ka na ba sa rehiyon ng demonyo? Hindi. Umiling-iling si James. Pupunta ako. Hindi para sa anupaman, upang makita lamang ang madilim na mundo na nabubuhay na nilalang, na pinalaki tulad ng mga hayop at pagkatapos ay pinatay ka ng walang awa sa iyo. Hindi namin pinatay ang anumang nabubuhay na nilalang ng madilim na daigdig, sabi ng isa pang powerhouse. Sa katunayan, hindi pa kami nakarating sa rehiyon ng demonyo. Iyon ang dahilan kung bakit kabuhay pa. Sinulyapan ni James ang powerhouse na iyon. Ang mga pumapatay sa mga inosenteng buhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay magkakaroon ng karmic na pagbabayad. Matapos marinig ito, ang mga powerhouse ay tumingin sa bawat isa sa pagkabigla. Huminga sila ng sabay-sabay. Mayroon kang 2 pagpipilian ngayon. Tinitigan sila ni James. Una, bumalik ka kung saan ka nanggaling. Pinapanatili mo pa rin ang lakas ng 3 pagdurusa ng Euryswandale Rango. Maaari kang bumalik at makita ang totoong mukha ng sekta ng Timaeus. Pangalawa, sundan mo ako. Tingnan kung ang isang buhay na katulad ko mula sa madilim na mundo ay madugong at mabisyo tulad ng sinasabi ng iyong mga alingawngaw. Sa mga salitang ito, ang 5 mga powerhouse ay pansamantalang natigilan. Nagpalitan sila ng sulyap. Hindi ako babalik, ang nangungunang babaeng powerhouse ay nagbuntong hininga ng basta-basta.
Ang pagbabalik ay nangangahulugang kamatayan. Sa halip na mamatay sa kahihiyan, mas mahusay na buksan ang ating mga mata at maunawaan kung ano ang katwiran, kasamaan, kadiliman, at ilaw. Kahit na mamatay tayo, mamamatay tayo ng may kailan-awan. Pakikinig dito, si James ay nagsumite ng isang nagpapasalamat na titig sa kanya. Ano ang pangalan mo? Ako si Zeisha. Ang nangungunang babaeng powerhouse ay nagbuntong hininga, matagal ko nang nakalimutan ang aking tunay na pangalan. Mabuti. Tumango si James. Maaari ka lamang magpasya para sa iyong sarili. Si Ms. Zeisha ay hindi babalik, at hindi rin tayo, sabi ng isa pang babaeng powerhouse. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6031. Ang iba pang mga kababaihan ay nais na manatili din. Tumingin si James sa kanila at tumango. Napakahusay, kung gayon. Noon lang, si Zeisha ay nagkakasundo ng isang malaking bola ng enerhiya sa hangin. Dapat nating ibigay ang lahat ng aming mga pag-aari mula noong ikaw ay naging aming Panginoon. Ang iba pang apat na kababaihan ay gumawa din ng kanilang mga bola ng enerhiya. Si James ay nag-flash lang sa kanila ng isang ngiti at naglakad palayo. Naguguluhan ang mga kababaihan sa kanilang mga mukha habang nagpalitan sila ng sulyap. Hindi ba siya interesado sa mga item na ito? O hindi niya gusto ang mga ito? Kahit sino ay interesado na magkaroon ng mga item na nakolekta namin. Huwag mag-abala sa paghula. Maaari niyang alisin ang mga bagay na ito sa amin anumang oras. Sa kanyang mga kapangyarihan, wala sa atin ang makakapidyaw sana. Panipi. Ibalik lamang ang iyong mga item sa iyong puwang sa imbakan. Ayaw niya ito. Kinuha ng mga kababaihan ang kanilang mga bola ng enerhiya at mabilis na sumunod sa likuran ni James. Ang pangalawang antas ng lupain ng Forlat ay isang malamig, nyebe na lugar. Ito ay mas malaki at mas malawak kaysa sa unang antas ng maraming mga fold. Hindi mabilang na Yereswandale rank monsters ang matatagpuan doon. Ang ilan ay nakarating pa sa ikapitong o ikawalong pagdurusa ng Yereswandale rango. Si James, Zeisha, at ang iba pa ay nagtulungan at pumatay ng maraming mga monsters ng rango ng Yereswandale habang ginalugad nila ang ikalawang antas ng Forlatland. Nagawa nilang makakuha ng mga dekalidad na cores mula sa mga katawan ng mga monsters na ito. Sa sorpresa ng lahat, sasabihin lang sa kanila ni James na panatilihin ang mga cores kahit na si Zeisha at ang iba pa ay kusang sumuko sa kanilang bahagi. Matapos ang isang tila mahabang panahon, ang kanilang grupo sa wakas ay dumating bago ang isang matangkad, marilag na tower na gawa sa yelo. Ang limang babaeng magsasaka na tinitigan ang nakakagulat sa Makentab, masalimuot na dinisenyo megastructure. Maaari rin nilang maramdaman ang isang napakalawak na halaga ng Genesis aura na nagmula sa tower. Naniniwala ako na ito ang Brahmalir Tower. Bahagyang sumimangot si James. Si Zachary ay talagang sneaky. Sinadya niyang ipinahiwatig ang maling direksyon sa mapa. Ibinaba ni Zeisha ang tingin niya. Para sa Master, ang mapa ng Forlat ay ginagamit kasama nito. Kumuha siya ng isang Makentab na bola ng enerhiya. Ito ang Mirolos Tracker. Ito ay isa sa mga kayamanan na pag-aari ng sekta ng Timaeus. Kung mayroon kang mapa ng Forlat, maaari mong suriin ang iyong lokasyon sa pamamagitan ng Mirolos Tracker. Hindi sinasadya si James, alam ko. Nanlaki ang mga mata ni Zeisha. Pagkatapos, isinagawa niya ang bola ng enerhiya patungo kay James. Gayunpaman, hindi kinuha ni James ang item mula sa kanya. Nakatitig siya sa Brahmalir Tower. Ang alingaw-ngaw ay ang Brahmalir Peel ay nakaimbak sa tuktok ng tower na ito. Sinabi nila na ang isa ay maaaring mapahusay ang iba't ibang mga aspeto ng kanilang katawan at makakuha ng mga bagong kasanayan sa lagda sa pamamagitan ng pagkain ng tableta na iyon. Nagtataka ako kung totoo ang alingaw-ngaw. Totoo ito. Tumango si Zeisha. Gayunpaman, wala tayo kung ano ang kinakailangan upang talunin ang mga hayop na tagapag-alaga ng Brahmalir Tower. Arch ni James ang kanyang mga browser. Mga hayop na tagapag-alaga. Ang mga hayop na tagapag-alaga ay dalawang mga dragon ng yelo. Pinaikit ni Zeisha ang kanyang mga mata. Ang antas ng kanilang mga kapangyarihan ay nagbabago alinsunod sa paglilinang ng mapaghamon. Ito ay katulad ng mga pagdurusa sa langit. Tumahimik si James.
Ipinaliwanag nito kung bakit hindi sinubukan ni Rebella na lupigin ang Bromelier Tower, sa kabila ng kanyang pambihirang kasanayan at kapangyarihan. Kailangan niyang dumaan sa isa pang karanasan na katulad ng langit na pagdurusa kung siya ay dumating dito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 6032. Pinaplano mo bang makuha ang kayamanan mula sa tower, Master? Nag-Yuzisa ang tanong ni Zeisha. Kailangan kong subukan ito, kahit papaano. Tumingin si James sa mga kababaihan. Lahat kayo ay nasa ikatlong pagdurusa ng Eurus 1 Daelm rank, kaya tumayo muli. May sasabihin si Zeisha nang makita niya si James na nagmamadali patungo sa Bromelier Tower na. Sa sandaling iyon, ang pag-alog ng lupa at bingi ng mga rowang ay maaaring marinig habang ang dalawang napakalaking dragon ay lumusot sa tower. Ang parehong mga dragon ay nagliliwanag ng makapangyarihang Genesis Chromes habang sila ay lumipad patungo kay James. Sa isang flash, natrap ni James ang mga dragon ng yelo sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang mga porma sayon. Sa loob ng ilang segundo, maraming mga kakaibang hitsura ng mga bloke na nabuo mula sa porma sayon ni James ay nakapaligid sa mga dragon. Ang Quasar Lightning ay nahulog mula sa kalangitan at sinaktan ang mga dragon ng yelo sa susunod na instant. Kasabay nito, ang multicolored flame ay ginawa sa bawat isa sa mga bloke na nag-trap sa mga dragon. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng kidlat at siga, itinapon ng mga dragon ang kanilang mga ulo at umungol sa galit. Ang mga dragon ay kulot ang kanilang mga katawan habang sinubukan nilang hawakan laban sa mga pag-atake. Hoy, may mga dragon dito. Si Lizzie ay sumigaw ng excited habang siya ay naging materialized sa isa sa mga porma sayon ni James. Tumungo siya sa ulo ng Ice Dragon at mahigpit na hinawakan ang mga sungay nito. Sinundan ni Hemera ang suit at nakuha ang iba pang ulo ng Ice Dragon. Ang mga dragon ng yelo ay bumagsak sa paligid at umungol ng galit habang sinubukan nilang alisin sina Lizzie at Hemera na nakaupo sa kanilang mga ulo. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, ang dalawang espiritu na iyon ay tila nagkakaroon ng maraming kasiyahan. Samantala, nabuo ni James ang Quasar Sword Energy at dahan-daang ipinapalagay ang anyo ng isang malaking tibak. Gayunpaman, ang mga ulap ng pagdurusa ay nagsimulang magtipon sa kalangitan sa itaas ni James bago siya handa. Ang mga itim na bolts ng kidlat ay umuulan kay James halos agad. Shit, sinumpa ni James, bakit may mga itim na bolts ng kidlat? Siya ay sinaktan ng 5 itim na kidlat na bolts kaagad pagkatapos sabihin iyon. Ang pag-atake ay sum-ire sa Quasar Sword Energy na nabuo ni James. Ang gintong katawan ni James at ang paghuhukom ay naghiwalay. Ang gininto ang katawan ay lumiwanag ng maliwanag habang ito ay nahit sa pamamagitan ng itim na kidlat na bolts ng paulit-ulit. Kasabay nito, ang mga dragon ng yelo, na nagdadala ng Lizzie at Hemera ayon sa pagkakabanggit, ay pinamamahalaang upang masira mula sa mga porma sayon at lumipad sa mga ulap ng pagdurusa. Inihatid ni James ang kanyang tinig sa dalawang espiritu, Lizzie, Hemera, panatilihing abala ang mga dragon. Kukunin ko ang tableta. Pagkatapos, nagbago si James sa isang stream ng makulay na ilaw at binaril patungo sa tuktok ng Bromelier Tower. Kapag nakakuha siya sa loob ng tower, nakita ni James ang isang asol na bead, na kasing laki ng isang kamao, lumulutang sa kalagitnaan ng hangin. Ang bead ay nagliliwanag ng isang magandang asol na ilaw at isang napakalaking halaga ng kapangyarihan ng Genesis. Tinitigan ni James ang Bromelier Pill na may mga bilog na mata. Inunat niya ang kanyang kamay upang kunin ang tableta ngunit itinulak pa atras ng isang malakas na puwersa. Mabilis na ginawa ni James ang paghuhusga sa side at inikat ito sa porma sayon na inilagay sa paligid ng Bromelier Pill. Sa pamamagitan ng isang malakas na pag-crash, ang pagbuo ay nabasag. Bigla, nakatanggap si James ng isang paghahatid ng boses mula sa Lizzie. Magmadali ka, hindi na namin mahawakan ng mas matagal. Ang mga dragon na ito ay agresibo. Mabilis na kinuha ni James ang Bromelier Pill at na-teleport sa labas ng tower. Lumitaw siya muli sa labas sa loob ng kanyang porma sayon. Pagkatapos lamang, ang dalawang ice dragons ay nagpakawala ng isang malalim na dagandong. Agad na nabasag ang pagbuo ni James. Pagkatapos, ang ice dragons ay nagbago sa dalawang itim na bolts ng kidlat at bumaba kay James. Ano ang impyerno? Seryoso silang sinusubukan na bumalik sa akin.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6033. James ay sumigaw ng mga salitang iyon nang walang tigil. Sa kanyang kakilakilabot, nalaman niya na hindi na siya makagalaw. Boom! Boom! Sa wakas ito ay tahimik muli matapos ang mga tunog ng pagsabog ay namatay. Sa isang malayong sulok, si Zeisha at ang iba pa ay nakatitig sa pinangyarihan sa harap nila na bumagsak ang kanilang mga panga. Oh no! Master ay sinaktan ng mga bolts ng kidlat na ginawa mula sa langit na pagdurusa. Ang pangkat ng mga ito ay nag-teleport at muling nabuo sa tabi ni James, na nakahiga sa lupa malapit sa Bramalir Tower. Ang katawan ni James ay nasunog sa buong. Halos kalahati ng kanyang gintong katawan ay nawasak. Bilang karagdagan, si James ay twitching at jerking habang ang ilang itim na kuryente ay dumaloy sa kanyang katawan. Mayroon siyang gintong katawan. Ang isa sa mga kababaihan ay sumaklaw sa kanyang bibig habang siya ay nagsabi, ang mga ice dragons ay dapat na napakalakas upang makitungo sa sobrang pinsala sa kanya. Mas maganda kung siya ay pinatay. Isang ginang sa isang itim na balabal ang ngumiti ng malamig. Sa ganoong paraan, ang mga sumpa na inilagay sa amin ay maaaring may angat din. Ang ginang sa asol na balabal ay nanunuya. Hindi malamang na mangyari iyon. Mayroong iba't ibang mga uri ng sumpa magic. Natanggap ka ng taong ito na alam mo kung sino ang pamana. Ang taong iyon ay ang pinakamahusay sa sining ng sumpa magic. Walang paraan na ang sumpa na inilagay sa amin ay maaaring may angat ng madali. Bakit hindi natin siya pinapatay ngayon? Ang isang ginang sa isang puting balabal ay iminungkahi, sa kanya nawala, hindi mahalaga kung mayroon pa rin tayong sumpa na nakatali sa ating mga katawan. Gayon din, nakita ko na kinuha niya ang Bramalir Pill. Maaari naming kunin ang kanyang mga gamit sa sandaling siya ay patay. Maaari naming magamit ang mga item upang makabalik sa ika-6 na pagdurusa ng Eurus Wandale rank. May isang biglaang katahimikan habang ang mga kababaihan ay nagpalitan ng sulyap matapos marinig ang mga salitang iyon. Tumingin si Zeisha sa ginang sa puting balabal. Nawala mo na ba ang isip mo, Rosalie? Perpekto ako, sinabi ni Rosalie Berthal sa isang matigas na tono. Nais mo bang gastusin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na iniutos ng isang tulad ng demonyo na si Zeisha? Tinanggihan ka agad ni Zeisha, hindi niya kami pinilit na manatili. Pinili kayong lahat na manatili ng iyong sariling pagsang-ayon. Wala kaming ibang pagpipilian. Sumiksik si Rosalia. Babawalan niya ang sumpa kung talagang nais niyang malaya kami. Idinagdag ng ginang sa itim na balabal, tama iyon. Sinusubukan niyang subukan kami. Tiyak na ay aktibo niya ang magic ng sumpa kung pinili nating umalis. Ang mga taong ito na walang hiya mula sa madilim na mundo ay lahat ng tuso at walang kahihiyan. Ang pagpatay sa kanya ang aming pinakamahusay na pagpipilian ngayon. Tama siya. Maaari nating patayin siya ngayon dahil hangin na siya, sabi ng ginang sa asol na balabal, maaari nating makuha ang lahat ng kanyang mga item. Gantimpalaan din tayo ni G. Thornton kapag bumalik tayo sa sekta ng Timaeus. Si Zeisha ay may hitsura ng kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha. Rosalia, Yena, Zandrai. Hindi ko inisip na magiging makasarili ka. Nakalimutan mo na ba kung paano mo na-save ang lahat ng mapatay ka ng isang Eurus Wandale ranks 9th Tribulation Monster? Hinayaan niya nating panatilihin ang mga cores na nakolekta namin ang aming sarili. Bukod dito, hindi niya kami tinatrato tulad ng mga alipin, gayon pa man plano mong patayin siya ngayon. Hindi ba ito nakakabagabag sa iyong budi? Ang aking budi. Napangisi si Rosalia. Pinapatay natin ang mga savages na ito mula sa madilim na mundo tuwing nagkakaroon tayo ng pagkakataon. Bakit masasaktan ang aking budi na gawin iyon? Habang sinasabi niya iyon, pinagsama ni Rosalia ang kanyang tebak. Ang mga kababaihan sa asol at itim na mga damit ay gumawa din ng kanilang mga armas. Sa kabilang banda, nag-teleport si Zeisha at muling lumitaw bago ang form ni James upang protektahan siya mula sa tatlong kababaihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6034. Rosalia at ang iba pa ay natawa ng masungit habang sinulyapan nila si Zeisha. Zeisha, sa palagay mo ba mayroon ka pa ring kapangyarihan ng ika-6 na pagdurusa ng Eurus Wandale rango? Hindi mo dapat kalimutan na pareho ka sa amin ngayon. Tama iyon. Huwag kumilos na parang ikaw ay higit na mataas sa amin.
Lahat tayo ay nasa ikatlong pagdurusa ng Euryswandailm Rango ngayon. Sa palagay mo ba ay naninindigan ka ng isang pagkakataon laban sa aming tatlo na darating sa iyo ng sabay? Nais mo bang mamatay sa tabi ng Diablo na iyon mula sa madilim na mundo? Pinaikit ni Zeisha ang kanyang mga mata. Pagkatapos, itinapon niya ang tingin sa nag-iisang tao na sumali sa mga taong ito. Bromalirpil na nakuha niya lang. Walang tigil, wala akong pakialam kung siya ay mula sa madilim na mundo o sa mundo ng Auroral. Tinulungan niya ako, kaya dapat ko ring ibalik ang pabor. Letigo, si Rosalia, Yena, at Zandrai ay may mga malubhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nagalit si Rosalia, bagaman ang lahat ng mga ito ay pangatlong nagtatanim ng Euryswandailm rank, sa mas hindi nakakasamang panig. Boom! Bilang isang pagsabog ay umalis, ang 5 mga kababaihan na iyon ay tumalikod at tumayo sa malayo sa bawat isa. Ha ha ha, tumawa si Rosalia. Hindi mo magagamit ang iyong pinakamahusay na kasanayan ngayon, Zeisha. Tingnan natin kung gaano kahusay ang maaari mong hawakan sa kondisyong ito. Mga pinsala, boses, palagi kong tinitiyak na bayaran ang mga iyon. Tuldok-tuldok panipi, bigla, si Rosalia at ang kanyang mga kasama, na nakatayo kasama ang kanilang mga chins sa una, ay nahulog sa lupa at sumigaw sa sakit. Ang kanyang mga paa muli, isang madilim na ulap na lumulutang sa itaas ng kanyang ulo. Ang gintong katawan ni James ay ganap na naibalik, at ito ay lumitaw ng isang purplish na gintong glow. Hindi magiging madali para sa iyo na bayaran ako para sa aking tulong. Dahan-daang humakbang si James. Sa bawat hakbang na kinuha niya, tila nagbabago ang Chrome. Iba ang nadama ni James Chrome kaysa sa kung paano ito mas maaga. Para bang nakakuha siya ng isang bagong kasanayan upang mapalakas ang kanyang Chrome. Ang mga mata ni Zeisha ay nagulat sa pagkabigla. Kumain siya ng Bromalirpil. Ang tableta ay naibalik at na-upgrade ang kanyang gintong katawan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6035. Sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tiningnan niya ang mga kababaihan na umungol sa lupa. Ano ang isang kahihiyan? Hindi mo rin ito ginawa sa unang pagsubok. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala sa kanila tungkol sa katotohanan na si James ay ganap na may kakayahang i-activate ang sumpa magic at pagpatay sa lahat ng mga ito sa kabila ng kanyang mahina na estado ngayon. Gayunpaman, hindi ginawa iyon ni James dahil nais niyang makita kung ano ang gagawin ng lahat. Itinaas ni James ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, si Rosalia ay hinayla patungo kay James dahil sa kanyang mga kapangyarihan. Habang hinawakan ni James ang ulo ni Rosalia, isang ulap ng makulay na kapangyarihan ng Genesis na dumaloy mula sa kamay ni James at nakapaloob sa katawan ni Rosalia. Ang lahat ng kapangyarihan ng Genesis ng Rosalia ay naipadala sa katawan ni James sa susunod na instant. Gawin ang dalawa ng sabay. Mas malapit si James Drew Zandrai sa pamamagitan ng paggamit ng parehong pamamaraan. Pagkatapos, hinihigop niya ng sabay-sabay ang parehong kapangyarihan ng mga kababaihan. Si Yena na muling nakarinig ng kamalayan ay maaaring makarinig ng pag-iingat ng mga kababaihan. Mabilis niyang sinampal ang kanyang ulo sa lupa ng paulit-ulit na humingi ng kapatawaran kay James. Alam na alam ni Yena na ito ang susunod sa sandaling si James ay tapos na sa dalawang iyon. Ayaw niyang mawala ang lahat ng kanyang paglilinang. Ito ay magiging isang sitwasyon na mas masahol kaysa sa namamatay mismo. Sa kasamaang palad, sa sandaling kinuha ni James ang lahat ng mga kapangyarihan ni Rosalia, nahawakan din niya si Yena. Matapos sumipsip ng mga kapangyarihan ng Genesis mula sa tatlong kababaihan, ang katawan ni James ay nagniningning ng maraming mga kulay. Nagawa pa niyang mag-advance sa rurok ng ikalimang pagdurusa ng Euryswandailm Rango. Ang mga babaeng iyon ay nagmamadaling kumuha ng ilang mga hakbang pabalik sa takot. Sa kanilang sorpresa, ginanap ni James ang 2 kalidom na espiritual na prutas. Kalidom espiritual na prutas, bulalas ni Zeisha. Maaari kang magkaroon ng bawat isa. Sinabi ni James, kinuha ko ang bahagi ng iyong mga kapangyarihan. Ibinabalik ko ang ilan sa kapangyarihan sa iyo. Kailangan mong magtrabaho upang bumalik sa iyong orihinal na ranggo ng paglilinang sa iyong sarili. Ang mga prutas. Salamat, Master. Pareho silang nilamon ang mga kalidom na espiritual na prutas matapos sabihin iyon.
At si Zeisha ay nasisiyahan dahil maaari nilang makita kung paano tumaas ang kanilang mga chromes. Tinulungan sila ni James. Sinabi niya ng patag, kailangan kong magsagawa ng isang saradong pintuan ng pagmumuni-muni pagkatapos ng pagkakaroon ng Brahmalir Pill. Dapat kayong dalawa ang dapat ihanda ang iyong sarili. Pupunta kami sa ikatlong antas sa lalong madaling panahon. Panipi. Umiling-iling si Zeisha. Master, ang pangatlong antas ay maaaring maging mas mapanganib kaysa sa pangalawang antas. Sigurado ka bang nais mong pumunta doon? Nagpadala sila ng rebelde sa ikalawang antas dati. Nag-sneak si James, nagtataka ako kung magpapadala ba sila ng isang Euryswandale rango ng 9th Tribulation Cultivator sa rurok ng kanilang mga kapangyarihan sa ikatlong antas. Ang ikasyam na pagdurusa ng rango ay mapanganib na mawala ang kanilang paglilinang tulad nito. Panipi. Ang mga magsasaka sa lupain ng Forlat sa pamamagitan ng paggamit ng Genesis Silang Pills at Essence Genesis Elixir. Gayunpaman, ipinadala sa amin ng sekta ng Timaeus sa pamamagitan ng daanan ng Hapontine. Panipi. Ang Hapontine Passage. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser. Saan ito matatagpuan? Ang Demon Prison, tugon ni Zeisha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6036. James ay hindi makakatulong ngunit maging maingat sa pagbanggit ng kulungan ng Demon. Nagawa ni James na malaman ang ilang impormasyon tungkol sa kulungan ng Demon. Ang Demon Prison ay nabuo mula sa apat na mas maliit na mga rehiyon ng Genesis, na kung saan ay ang rehiyon ng Hod, rehiyon ng Fiacra, rehiyon ng Porphyria, at rehiyon ng Shadrach. Ang bawat rehiyon ay binubuo ng bilyon-bilyong universidad at panyanahanan ng daan-daang mga trilyon ng mga nilalang ng Dark World. Ang isang Euryswandale ranks 9th Tribulation Cultivator ng upper grade ay hinirang upang bantayan ang mga bagay sa mga rehiyon na ito. Bukod doon, si Rebella ang tagapag-alaga ng rehiyon ng Hod. Isa rin siya sa 8 pinakamahusay na mga mandirigma na naglilingkod sa ilalim ni Layla. Gayunpaman, ang rehiyon ng Hod ay hindi eksaktong ginamit upang mapigilan ang mga nilalang ng Dark World. Sa halip, ito ay isang lugar kung saan matatagpuan ang hindi mabilang na mga sipi na tinatawag na Hod na mga sipi. Ang mga talatang ito ay nakakonekta ang kulungan ng Demon sa iba't ibang mga mundo at realidad. Ang daanan ng Hapontine ay isa sa mga talatang Hod na ito, at ito ay isang shortcut sa ikalawang antas ng lupain ng Forlat. Gayunpaman, ang daanan ng Hapontine ay napuno ng iba't ibang mga hindi inaasahang bagay at panganib. Maaaring makatagpo ng isa ang mga sinaunang seal at inskripsyon, ang mga kaluluwa ng mga patay na magsasaka, at nakamamatay, magaspang na hangin doon. Madali silang mapapatay. Gayunpaman, pinamamahalaang ni Rebella na mamuno sa isang malaking pangkat ng mga kulturang rango ng Euryswandale sa pamamagitan ng daanan ng Hapontine sa pamamagitan ng paggamit ng lihim na sining ng sekta ng Timaeus. Gayun din, nakatanggap sila ng ilan sa Layla's Genesis Divine Light para sa proteksyon. Gayunpaman, nawalan sila ng higit sa 40 mga magsasaka habang dumadaan sa daanan. Hindi mapigilan ni James ngunit namangha sa kung paano napagpasyahan ng sekta ng Timaeus na alisin siya. Handa pa silang isakripisyo ang napakaraming mga kalalakihan nila. Matapos ang isang maikling pagpos, tinanong ni James, bukod sa Rebella, ano ang pinakamataas na ranggo ng paglilinang sa mga nagtatanim ng iyong grupo na pumasok dito? Hindi namin alam sigurado. Tumingin si Zeisha kay James. Sa pagkakaalam ko, si Elder Layla ay mayroong 2 Euryswandale ranks 9th Tribulation Cultivator ang nangunguna sa 2 pangkat ng mga magsasaka sa loob at sa ilalim ng 8 pagdurusa ng Euryswandale rango ng hiwalay. Kahit na matagumpay na nakarating si Rebella, wala kaming ideya kung ang ibang pinuno ay nagawa ito sa pamamagitan ng daanan ng Hapontine. Matapos ang ilang sandali, itinaas ni James ang kanyang kamay at pinagsama ang Euryswan Genesis Bell. Ang kampanilya ay sapat na malaki upang masakop ang lahat ng 3 sa kanila. Pagkatapos, nagbago ito sa isang bundok. Gaano kabilis ang paglipat ng oras sa loob ng pagbuo ng oras. Magsanay tayo sa oras na ito. Kapag pinahusay ko ang aking gintong katawan, lilipat tayo sa ikatlong antas. Umupo si James at ipinikit ang kanyang mga mata. Mga pagsara ng mga saradong door. Samantala, sinuri ni James sina Zitlali at Truett sa puwang ng kanyang kaluluwa. Pareho silang halos ganap na mabawi.
Ang mga pinsala sa katawan ni Truett ay halos nawala. Sa isang sulok sa Timog Silangan, ang transplanted Calydum na espiritual na puno ay hindi pa makagawa ng anumang mga pamumulaklak. Gayunpaman, unti-unting nagpapakita ng mga palatandaan ng pag-unlad muli. Si Lizia, na tila isang 2 taong gulang na sanggol, ay nakaupo sa isang swing na nakatali sa isa sa mga sanga ng puno. Itinulak siya ni Hemmer mula sa likuran, at pareho silang lumitaw na nagkakaroon ng maraming kasiyahan. Sa sorpresa ni James, makakakita siya ng isang kahanga-hangang tower ng yelo sa isang sulok ng puwang ng kaluluwa. 2 mga dragon ng yelo ang lumilipad sa itaas nito. Tumakbo ang itim na kuryente at pababa ang kanilang mga katawan. Hindi niya inaasahan na ang kayamanan mula sa ikalawang antas ng Forlatland ay mabilis na na-assimilated sa kanyang kaluluwa ng napakabilis. Ang Ice Dragons ay ang pagpapakita ng langit na pagdurusa na gumawa ng mga itim na bolts ng kidlat. Ang kidlat na ito ay maaaring makapinsala sa Genesis Golden Body. Hindi mapigilan ni James na magtaka kung nangangahulugan ito na may kontrol siya sa mga langit na pagdurusa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagay na ito ngayon. Pinagsama niya ang kanyang porma sayon. Pagkatapos, binago ni James ang Brahmalir Tower upang mabuo ang silang hadlang ng kanyang porma sayon. Pagkatapos nito, inilipat niya ang mga dragon ng yelo sa pagbuo. Sa isang iglap, si James ay maaaring makaramdam ng isang napakalaking halaga ng chrome na sumasalamin mula sa pagbuo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6037. Sa air, Quasar Lightning at Black Lightning Bolts ay ginawa mula sa mga ulap ng pagdurusa. Ang isang kabuuang 8 kulay ay maaaring sundin sa mga bolts ng kidlat na ginawa. Sa lupa, ang multicolored flame ay nasusunog ng malaki at mas maliwanag kaysa sa dati. Kung ibabago ni James ang Eurus 1 Genesis Bell at magdagdag ng isa pang protection na hadlang sa pagbuo, kahit na ang pang-itaas na grade na Eurus 1 Dale Rango ay hindi magagawang masira ang kanyang pagbuo. Tumawag si James sa Lizia at Hemmer, "Kayong mga lalaki, huminto sa paglalaro ng 1 minuto." Pumasok sa loob ng porma sayon. Panipi, sa isang flash, lumitaw ang Lizia at Hemmer sa pagbuo at nagbago sa 2 bola ng ilaw. Lumipad sila sa paligid ng pagbuo ng ilang beses. MHM. Ang kombinasyon ng pagbuo na ito ay medyo disente. Sinabi ni Lizia na aprobahan, "Gamit ito, maaari kong mailabas ni Hemmer ang 20% ng aming mga kapangyarihan at patayin ang ika-6 na nagtatanim ng rango ng Eurus 1 Dale." Ano ang tungkol sa ikapitong pagdurusa? Bahagyang sumimangot si James. Ang mga kapangyarihan ng mga lalaki ay nasa ibang antas. Ipinagpalagay ni Lizia ang kanyang orihinal na anyo. Sinabi niya, "Gayon din, dapat mong pag-aralan ang amethyst gintong katawan at alamin kung paano ayusin ito para sa pinakamabuting kalagayan na epekto. Kung hindi man, magiging isang aksaya ng kasanayang iyon." Panipi. Itinaas ang mga browser ni James. "Kailangan nating ayusin ito." Sumagot si Lizia. Ang bagong na-upgrade na gintong katawan ay maaaring hindi katulad ng orihinal na gintong katawan. Kailangan mong ayusin ito upang umangkop sa iyong mga taktika sa labanan at gawi. Panipi. Tinanggal ni James ang pagbuo pagkatapos makinig sa payo ni Lizia. Pagkatapos, pinaihit niya ang lahat ng kanyang pansin sa Amethyst Golden Body. Sa kanyang zen, inayos muli ni James ang gintong katawan at gintong mga buto ng naaayon sa pamamagitan ng pag-prioritize ng mga lugar na nangangailangan ng proteksyon o pampalakas. Nagdagdag din siya ng mga kasanayan sa lagda sa ilang mga spot. Ang maingat na pagsasaalang-alang ni James ay mabunga dahil ang kanyang Amethyst Golden Body sa lalong madaling panahon nakamit ang 3 rango ng gintong katawan. Sa kanyang kasalukuyang antas ng mga kapangyarihan, maaaring agad na patayin ni James ang ika-6 na mga nagtatanim ng rango ng Eurus 1 Dale rank at maayos na napapanatiling laban sa mga nagtatanim ng ikapitong pagdurusa ni Eurus 1 Dale. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay binuksan ni James ang kanyang mga mata. Ang isang purplish na ilaw ng ginto ay sumabog sa kanyang mga mata. Ang isang napakalawak na halaga ng chrome ay nagmula sa James' Amethyst Golden Body, at napapaligiran siya ng kidlat ng 8 magkakaibang kulay. Sa gitna ng mga ito, ang itim na kulay na kidlat ay malinaw na mas malakas. "Kumusta ang iyong pag-unlad? Nasa kalagitnaan ako ng grade na Eurus 1 Dale rango ng ika-5 pagdurusa," tugon ni Zeisha.
Ang ikalimang pagdurusa ng ranggo. Panipi, panahon na tayo sa ikatlong antas. Ang mga mata ni James ay makitid. Paalalahanan siya ni Zaysha, Master, walang oras na naiwan hanggang sa opisyal na sarado ang Forlat Teleportation Formation. Kung natigil tayo sa ikatlong antas noon, kailangan nating pumunta, anuman. Ang sekta ng Timaeus ay inihanda ang bitag na ito para sa akin. Pagkatapos ng lahat, nag-ambala si James. Ginawa ni James ang mapa ng Forlat at sinuri para sa lokasyon ng teleportation formation upang makarating sa ikatlong antas. Pagkatapos, tinanggal niya ang pagbuo ng oras at inalis ang Eurus 1 Genesis Bell. Ang tatlo sa kanila ay nakarating sa kanilang mga paa. Inunat ni James ang kanyang mga bisig at pinakawalan ang amethyst golden body. Sa isang flash, nagbago siya sa isang higanti na may gintong katawan na higit sa 10,000 metro ang taas. Napakalaking dami ng aura mula sa kanya. Pagkatapos, kinuha ni James ang dalawa sa kanila gamit ang kanyang kamay at nawala mula sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6038. Numerous cultivator ay nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng sekta ng Timaeus. Kasama sa mga taong iyon ang mga pinuno ng 7 mounts, ang mga matatanda ng sekta ng Timaeus, at nangungunang mga magsasaka na naglilingkod sa iba't ibang mga teritoryo. Ang lahat ng mga kalalakihan na ito ay mga magsasaka sa loob at sa itaas ng rurok ng Eurus 1 Dale Rango ng 8 kapigatian. Samantala, ang kanilang pinuno, si Zachary, ay nakaupo sa isang gintong upuan sa podium. Ang kanyang tingin ay lumubog sa mga mukha sa harap niya ng dahan-dahan. Isang mabibigat na katahimikan ang nakabitin sa hangin dahil ang lahat ay may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Noon lang, isang tao ang pumasok sa bulwagan at lumuhad bago si Zachary. Si G. Zachary, pinangunahan ni Ms. Laila ang aming hukbo at tinalo ang tatlong mahusay na mundo ng Genesis. Sila ang Donafrius, Thor, at GS Genesis Worlds. Ngayon lang, nasakop din ng ating mga kalalakihan ang banal na mundo ng Genesis. Pinatay ng aming mga kalalakihan ang dalawang magsasaka sa rurok ng ikasyam na pagdurusa ng Eurus 1 Dale Rank, 8 pang itaas na Eurus 1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator, at 87 gitnang grade at mas mababang grade na Eurus 1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator. Napatay din namin ang hindi mabilang na ranggo ng Eurus 1 Dale at Zale Rango. May isang maliit na kaguluhan habang nakinig ang mga tao sa mga ulat. Tumayo si Zachary at tumawa. Si Laila ay gumawa ng isang mahusay na trabaho. Sa sandaling iyon, ang isa pang lalaki ay pumasok at bumaba sa isang tuhod. Mr. Ang mga tropa ni Gladwin ay nagtagumpay sa pagtalo sa hukbo ng bagong alyansa sa sekta ng Javarai. Pinatay nila ang tatlong mga magsasaka sa rurok ng Eurus 1 Dale Rango ng ikasyam na kapigatian at 15 Eurus 1 Dale Ranks 9th Tribulation Cultivator. Inutusan ng sekta ng Yakiz ang hukbo ng bagong alyansa na umatras. Panipi. Itinapon ni Zachary ang kanyang ulo at pinakawalan ang isang masigasig na pagtawa. Sinubukan ni Yakiz Holiness na ibagsak ang sekta ng Javarai sa pamamagitan ng isang pag-atake ng snake ngunit nabigo. Pagkaraan ng isang maikling sandali, isang ginang sa isang itim na damit ang lumakad sa pangunahing bulwagan. Kinaladkad niya ang isang binata kasama niya. Ang binata ay lumitaw ng mahina at walang pagtatanggol. Huminto ang ginang bago si Zachary. Pagbati, G. Zachary. Bahagyang sumimangot si Zachary habang nakatingin siya kay Rebella. Bumalik ka na. Narito ako dahil sa kanya. Itinaas ni Rebella ang lalaki na mas mataas sa kanyang kwelyo. Ang titig ni Zachary ay nahulog sa mukha ng lalaki. Pagkalipas ng ilang segundo, pinalawak niya ang kanyang mga mata at isinugod ang mga hakbang. Siya ay Nando, Yakiz kabanalan lamang anak. Nagulat ang iba pang mga magsasaka nang marinig ang pangalan ni Nando. Nahuli niya si Nando Brown. Si Nando ay kahinaan ni Yakiz. Sa kanya bilang aming hostage, makukuha namin ang sekta ng Yakiz na isumite sa amin. Tila maaari nating tapusin ang labanan na ito sa lalong madaling panahon. Si Rebella ay nakagawa ng isang napakatalino na trabaho sa oras na ito. Tulad ng inaasahan ng alagad ni G. Zachary. Tumulong si Zachary kay Rebella. Pagkatapos, sumulyap siya sa ibang mga miyembro. Lahat kayo ay maaaring bumalik ngayon.
Dapat mong tiyakin na mapanatili ang mahigpit na seguridad sa kani-kanilang mga teritoryo. Ang mga hindi nabibigo na gawin ay mapaparusahan ng malubha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6039. Ang mga miyembro ng sekta ng Timaeus ay lumabas sa pangunahing bulwagan sa lalong madaling panahon. Kapag naiwan silang nag-iisa, naayos ni Zachary ang kanyang tingin kay Rebella. Magaling ka sa pamamagitan ng pagkuha ng Nando. Gayunpaman, paano mo papayagan ang taong iyon mula sa madilim na mundo? Nag-flinch si Rebella at lumuhad. Master, hindi ko hinayaan na lumayo ang tao. Nakulong namin siya sa ikalawang antas ng lupain ng Forlat. Si Zachary ay niniting ang kanyang mga browser. Kung wala ka doon, mapapanatili ba siyang makulong sa lugar na iyon? Siya ay nagpapanatili ng malubhang pinsala. Mapatla ang mukha ni Rebella. Ang Forlat Teleportation Formation ay maaaring sarado sa oras na pinagaling niya ang kanyang mga pinsala. Itinaas ni Zachary ang kanyang braso at sinampal ang mga rebela sa buong mukha. Bumagsak ang ginang sa sahig. Ano ang sinabi sa iyo ni Layla bago siya umalis? Si Zachary hissed, ang pagpapanatili ng tao mula sa madilim na mundo na nakulong ay pantay na mahalaga tulad ng ating digmaan laban sa iba pang mga mundo ng Genesis. Gayunpaman, bumalik ka lang dahil nakuha mo si Nando Brown. Ang dugo ay mula sa sulok ng bibig ni Rebella. Itinuwid niya ng kaunti ang sarili. Master, hindi ako bumalik para lamang dalhin si Nando dito. Ano ito? Zachary fumed. Ito ang pari. Itinaas ni Rebella ang ulo. Siya ay kahit papaano ay pinamamahalaang upang makabisado ang kapangyarihan ng langit na landas. Ang nakasimangot sa noo ni Zachary ay lumalim ng mas malalim. Paano ito posible? Mahabang hininga si Rebella. Totoo ito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na patayin ang taong iyon sa ikalawang antas ng lupain ng Forlat. Gayunpaman, pinakawalan ng pari ang kapangyarihan ng langit at nakulong sa akin sandali. Ang tao mula sa madilim na daigdig ay gumagamit ng pagkakataon na mag-sneak palayo. Kinuha ni Zachary ang kwelyo ng damit ni Rebella. Tumakas ba ang batang babae kasama ang lalaking iyon? Hindi. Umiling-iling si Rebella. Ang kanyang mga kapangyarihan at paglilinang ay nasa ilalim ng minahan. Nagawa kong lumaya mula sa kapangyarihan ng langit na landas na humahawak sa akin, at ang pari ay naapektuhan ng mga kapangyarihan na na-deflect. Siya ay walang malay, at ibinalik ko siya sa aming punong tanggapan. Ito ay medyo mabuting balita para sa amin. Tumalikod si Zachary at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Isang tao, I relay ang aking mensahe ngayon. Isang tao ang sumugod sa bulwagan sa susunod na instant. Tumungo kaagad sa mga linya ng harap. Nagsimula si Zachary sa sandaling tumigil ang lalaki sa harap niya, sabihin mo kay Mr. Gladwin at Ms. Layla upang ihinto ang lahat ng mga operasyon sa labanan at bumalik sa punong tanggapan. Mayroon akong mahahalagang misyon para sa kanila. Panipi. Ang lalaki ay yumoko at nagmamadali sa labas ng bulwagan. Tumayo si Rebella at naglakad papunta kay Zachary. Master, ang misyon ba tungkol sa pari ay pinagkadalubhasaan ang kapangyarihan ng langit? Wala iyon sa iyong negosyo. Si Zachary ay nagtapon sa kanya ng isang stony gaze. Dapat kang bumalik sa lupain ng Forlat at tiyaking panatilihin ang tao mula sa madilim na mundo na nakulong doon. Si Rebella ay may hitsura ng pagkalito sa kanyang mukha. Master, mapanganib ito sa lupain ng Forlat sa sandaling magsara ang pagbuo ng teleport. Maaari pa akong patayin ng mga blustery na hangin na nilikha. Nag-aalala ka na mawawalan ka ng buhay dahil sa hangin. Malinaw na sinabi ni Zachary, hindi ka ba nag-aalala na maaari kong magpasya na wakasan ka sa aking sarili? Ang mga mata ni Rebella ay nagulat sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na kaagad na pipiliin ni Zachary na isakripisyo siya dahil gusto niya ang tao mula sa madilim na mundo na patay. Ipinikit ni Rebella ang kanyang mga mata ng maikli at huminga ng malalim. May pangsyam na cultivator ng Eurus Wandale rango sa ikatlong antas. Sinasabi ko sa iyo na pumunta, hindi ang taong iyon. Sinabi ni Zachary sa isang mababang tinig, pupunta ka ba o hindi? Bumagsak ang puso ni Rebella dahil makakakita siya ng nakamamatay na hangarin ni Zachary. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga at tumanggo. Pupunta ako ngayon. Nagsimula siyang maglakad papunta sa pintuan. Nagbabala si Zachary, huwag subukan na wiggle ang iyong paraan mula rito,
o maaari mong isaalang-alang ang iyong sarili na pinalayas mula sa sekta ng Timaeus? Oo, tahimik na sagot ni Rebella bago siya lumakad palabas ng bulwagan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 6,040. Ang ikatlong antas ng lupain ng Forlat ay isang mundo ng tubig. Ang lupain dito ay binubuo ng maraming karagatan, kung saan matatagpuan ang lahat ng nilalang at monsters. Ang mga nilalang na ito ay maaari lamang mabuhay sa ilalim ng tubig. Matapos makarating sa kaharian na ito, maramdaman ni James kung paano napigilan ang kanyang bilis at kapangyarihan. Bukod dito, ang tatlo sa kanila ay tumakbo sa 4 na Euryswandale Ranks 9 Tribulation Monsters kaagad pagkatapos nilang makarating sa antas na iyon. Nagawa nilang paksain ang lahat ng 4 na monsters sa kalaunan. Sa kasamaang palad, si Zacia sa ngayon, ang tatlo sa kanila ay nagtatago sa loob ng Euryswan Genesis Bell, na nabago sa isang matangkad na bundok. Ang iba't ibang mga mataas na ranggo ng monsters ay lumubog sa paligid ng bundok. Ang kanilang mga roars at iyak ay maaaring marinig daan-daang metro ang layo. Tumalikod si Zacia kay James. Master, ang mga monsters sa labas ay nasa ika-9 o ika-8 pagdurusa ng Euryswandale rank. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mga monsters na ito ay hindi bababa sa aking mga alalahanin. Ang mga mata ni James ay makitid. Mas nababahala ako tungkol sa mas mababang grade na Euryswandale Ranks 9 Tribulation Cultivator mula sa sekta ng Timaeus. Hindi namin napansin ang pagkakaroon ng magsasaka hanggang ngayon. Mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Umupo si James sa lupa. Itinaas ang mga browser ni Zacia. Master, sinasabi mo ba na ang Euryswandale Ranks 9 Tribulation Cultivator ay kinokontrol ang lahat ng mga monsters na natipon sa labas? Mabilis ka na. Tumingin si James sa direksyon ni Zacia. Kahit na, maaari ba talagang kontrolin ng isang tao? Panipi. Mga hayop na hayop ay maaari. Ipinagpatuloy ni Zacia, ang sekta ng Timaeus ay may isang hayop na hayop sa Euryswandale rango ng ika-9 na pagdurusa. Ang taong iyon ay maaaring makontrol ang mga monsters. Isipin ito, sabi ni James, pinatay namin ang 4 na Euryswandale Ranks 9 Tribulation Monsters, ngunit hindi namin mahanap ang alinman sa kanilang mga Genesis cores. Kung walang mga cores ng Genesis sa mga monsters na pinatay nila kanina, ang pinakaposible na paliwanag para sa iyon ay isang tao na nakuha ang mga cores. Ang Beast Tamers ay ang tanging mga tao na makakamit ng isang bagay na tulad nito. Ang ika-9 na pagdurusa ng ranggo sa ilalim ng normal na mga kalagayan. Gayunpaman, nakaranas lamang sila ng mga hindi nakamamatay na pinsala sa naunang labanan. Maghihintay kami. Malapit na ang aming tulong. Ngumiti si James sa enigmatic alay. Tulong. Nagyuzisa si Zacia, paano tayo nakakakuha ng tulong sa lupain ng Forlat? Sa sandaling iyon, ang mga bingi ng tunog ng pagsabog ay nagmula sa labas ng bundok. Ang tatlo sa kanila ay maaari ring marinig ang desperadong pag-iyak at screeches ng mga monsters. Alinman sa pagpatay o masamang nasugatan. Pagkatapos lamang, isang madilim na form na nagmumula sa isang malakas na aura na materyal sa malayo. Ito ay Rebella. Ang mukha ni Zacia ay pinatuyo ng kulay.